Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, magbibigay ako ng mga tips sa mga gumagamit ng aircon para makatipid ngayong summer or ngayong sobrang init na panahon. Expect na natin yung mga aircon natin na mataas magkonsumo pag ganito na season, yung summer. Kasi nga, natatalo minsan sa init ng panahon yung aircon natin. So ngayon, naisipan kong gumawa ng tips na kahit papano malabanan natin yung init at matulungan natin yung aircon natin at mapababa natin yung kuryente natin o yung electricity bill natin kahit papano. So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Kung meron kayong gustong idagdag pa sa mga list na sasabihin ko mamaya, comment na lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, start na tayo. So, gumawa ko ng list. Panoorin nyo itong mga to para makatulong or mabawasan natin kahit papano yung bill natin ngayong magsa-summer. Okay. Yung una, iset lamang ang aircon sa komportableng temperatura. So kapag magsiset kayo ng aircon or yung desired temperature nyo na ilalagay sa aircon nyo, huwag masyadong mababa. So yung recommended temperature ay 24 to 26. So ganito yung gawin nyo. Mag-set muna kayo ng 25. Tapos i-high fan nyo sa unang bukasyon ng aircon. Yung 25 kapag sa tingin nyo na mainit pa din sa inyo, next time mag-set kayo ng 24 na degrees. Yun muna yung itry nyo. Tapos or kapag naman sa tingin nyo na malamig naman yung 25 para sa inyo, iset nyo yung aircon nyo next time ng 26. So yan. Kasi yan yung recommended na comfort temperature na matipid sa kuryente. Basta tandaan nyo lang, wag masyadong mababa yung iseset nyo na temperature dyan sa aircon nyo. Kasi kapag bumababa yung sineset nyo na temperature dyan, tumataas naman yung konsumo ng kuryente. Okay? Wag yung sa sobrang lamig, nagkukumot na kayo. Or wag nyong iset dun sa pinakamababa na number 16. Ganun. Kasi yung sobrang baba yun, malakas magkonsumo ng kuryente yon. Kasi merong isa nag-comment sa isa sa video ko na sabi buti daw napanood niya yung video ko na hindi naman kailangan na number 16 yung siset na temperature sa aircon niya. Okay, kasi nga mataas talagang magkonsumo ng kuryente kapag sobrang baba yung temperature na sinet mo dyan sa aircon mo. Okay, kung kulang sa'yo yung 24, kung kulang pa din sa'yo, pwede mo siyang ibaba hanggang 23. Okay, basta wag lang yung sobrang baba. Okay, yan. Next, regular na maintenance ng aircon. So ito yung iba, ito yung kinatatamaran nila or nanghihinayang sila sa ibabayad nila sa pagpapaklining. So kung kaya mo naman mag-DIY ka, pero siguraduhin mo na marunong ka kasi baka may masira ka dyan or meron kang mabasa. So yan, kailangan na regular yung pagpapaklining ng aircon at paglinis ng filter. So yung paglilinis ng filter, kaya na natin yan. Pero yung pagpapaklining, kung hindi mo kaya, tumawag ka ng magki-cleaning, yung magaling. Yung recommended na pagpapaklining ay nasa every 4 months or 6 months. Depende yan sa paggamit mo at depende sa lugar mo. Kung tabi ka ng kalsada, siyempre yung alikabok dyan, madumi yung hangin. So, dapat regular yung pagpapaklining mo ng aircon. So, yung sa filter naman, siguro every week pwede na. Pero, okay kung mas madalas. Pero tignan mo yung filter mo, kung madumi na, linisin mo. Wag kang matamad na maglinis ng filter kasi kapag madumi yung mga filter natin, lumalakas yung konsumo ng kuryente. Okay? Kaya dapat regular talaga yung pagpapaklining o yung maintenance ng mga aircon natin. Yan.
Yung next, isara ang pinto at bintana. Siguraduhing nakasara ang bintana at pinto. Takpan ang mga siwang na posibleng labasan ng lamig. So, yan, lalo na dun sa mga may mga anak na bukas-sara yung pinto. Okay? Hanggat maaari, huwag natin ugaliing bukas-sara yung pinto kasi nga lumalabas yung lamig sa loob ng room natin. So kapag na-detect ng aircon na merong kulang na lamig dyan sa room mo, lagi niyang uutusan yung compressor na paandarin. So kapag laging umaandar yung compressor, tumataas yung konsumo ng kuryente. Tapos pagdating naman dun sa mga siwang dyan sa pinto nyo or basta kahit anong butas dyan, takpan nyo. Yung sa side ng pinto dun sa akin, yung sa akin mismo, tinakpan ko yan ng rubber strip. Naglagay ko ng rubber strip. So ilagay ko na lang sa description yung mga link dun sa mga gustong mag-order. Itry mong, kapag gumagamit ka ng aircon, itry mong lumabas. Tapos itapat mo yung kamay mo dun sa side ng pinto. Kapag meron ka naramdaman na malamig dyan, so ibig sabihin nun, lumalabas yung lamig dyan. Okay? Takpan mo yan para hindi lumabas yung lamig dyan. Or dun sa mga side ng mismong aircon, kung lalo na dun sa mga window type, di ba merong side dyan na yung iba inaayaan, yung iba ini-ignore lang nila yon na akala nila hindi nakakalabas yung lamig doon. So takpan nyo yun. Ako kasi gumamit ako ng rubber, yung yung foam na frame. So lagay ko din sa description yung ginamit ko para sa mga gustong bumili. Yung nakakatulong yun para takpan yung sa side mismo ng aircon dun sa mga window type. Yan. Takpan yung siwang, tapos yung mga pinto at bintana, siguraduhin nyo na nakasara yan. Yan. Okay. Next tayo. Siguraduhin nakasara ang kurtina or blinds. So dun sa mga merong kurtina dyan tsaka blinds, dapat nakasara yan, lalo na kung direct sunlight yung bintana nyo. Dun naman sa mga wala, bumili kayo ng kurtina or blinds. Pero ang recommended ko yung blackout curtain kasi ngayon yung ginagamit ko. Dati kasi naka blinds ako, tapos pumapasok pa rin yung sikat ng araw, kaya pinalitan ko ng blackout curtain. Yung nabili ko na blackout curtain, maganda yun. Talagang nabablock na talaga yung sikat ng araw. Tapos kapag tanghali, hindi mo mapapansin na tanghali na pala or mainit pala yung sikat ng araw kasi nga madilim sa loob ng room mo kahit na tanghali. So ilagay ko yung link sa mga gustong mag-order. Yan. Din naman sa mga wala, yan, bumili kayo. Dun sa mga meron, dapat laging nakasara yan para nabablock niya yung sikat ng araw. Kapag gumagamit ka ng aircon, ha. Pero kung hindi ka naman gumagamit, gusto mong ibukas na lang yung bintana, edi mas maganda, makakatipid ka. Okay? Yan. Next na tayo. Iwasan ang paggamit ng mga bagay na nagbibigay ng init sa loob ng room. So ano nga ba yung nagbibigay ng init sa loob ng room? Yun yung mga appliances. Itong mga to kasi, yung mga appliances, tapos yung mga katawan natin, yan, yung mga ilaw, yan, TV, yan. Yan yung tinatawag na mga heat load. So, yan yung nagpo-produce ng init sa loob ng room natin. Nakakabawas na lamig yan kapag naka-aircon ka. So, kailangan iwasan natin gumamit ng mga appliances kung kailangan. Lalo na yung mga appliances na nagpo-produce ng sobrang init tulad ng oven, gas stove, plancha, yan yung mga yan. Kung pwede, sa labas na lang natin gamitin yung mga yan kasi nga sobrang mag-produce ng init yan. So kapag na-detect ng aircon na merong ganyan na sobrang nagpo-produce ng init, kapag kasi may nagpo-produce ng init sa loob ng room natin, nababawasan yung lamig. So masisense ng aircon yan na nabawasan yung lamig sa loob ng room natin. Tapos uutusan niya lagi yung compressor na paandarin. O tulad ng sabi ko kanina, kapag laging umaandar yung compressor, magastos yan sa kuryente. Okay?
Kaya hanggat maaari, iwasan natin gumamit ng mga appliances na sobrang mag-produce ng lamig. Okay? So next, gamitin ang energy saving mode. So gamitin natin yung energy saving mode kung meron man yung aircon nyo, yung mga eco mode, yan. Tsaka kung anong mang mode na saving mode dyan, gamitin nyo. Okay, para makatipid kayo. Nilagay yan dyan sa aircon para makatipid kayo ng kuryente. So dun sa mga hindi pa gumagamit or hindi nila ginagamit, try nyo gamitin. Try nyo kung makakatipid kayo. Okay, pero nilagay yan para talaga makatipid kayo ng kuryente. Yan, gamitin nyo. Sayang kung hindi nyo naman gagamitin yan. Okay? Next, yan. Dun sa mga naka-non-inverter, yan. Kung naka-non-inverter ka pa, kung kaya ng budget, pag-upgrade sa energy efficient unit or inverter. So, kung kaya naman ang budget mo, tapos naka-non-inverter ka, siguro time na para mag-upgrade ka ng inverter. Kung ko-compare mo kasi yung non-inverter dun sa inverter, matipid talaga yung inverter. Okay? Mag-invest ka dun sa inverter para makatipid ka ng kuryente. Okay? So, yan guys. Sana meron kayo napulot sa video na to. Kung meron kayo napulot, bigyan naman ng like. Yan, kung meron ka pang gustong idagdag sa mga sinabi ko dito sa list, yan, ilagay mo na lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So, paki-follow na lang ako dun sa Facebook page. Yan, pwede nyo akong i-PM dyan kung meron kayong mga question. Okay guys, hanggang dito na lang yung video na to. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa panonood. Bye!